Mukhang madidagdagan ng isa pang buwan ang ating pananabik, na makitang dumating na sa bansa ang pinaka-advance at pinaka-capable na warship sa kasaysayan ng bansa, ang BRP Miguel Malvar. Dinaan pa sa mga comprehensive evaluation ang barko, maliban pa sa mga sunod-sunod na mga sea trials, bago ito i-hand over sa ating Philippine Navy. Ito ay upang masigurong matatanggap ng Philippine Navy ang barkong ito, na nasa kanyang pinakamataas na antas ng kahandaan. Matatandaang nauna nang ni-reveal ng Hyundai Heavy Industries at ating Department of National Defense, na inaasahang ngayong buwan ma-deliver ang pinaka-capable na barko ng bansa, at ang pinakaunang barko sa kanyang class, na siyang maging bagong flagship vessel ng ating Philippine Navy, ngunit ayon sa pinakabagong balita, ay inuurong ito sa Abril, o isang buwan na pag-urong mula sa nauna ng sinabing buwan ng Marso. Ayon kay Navy Chief Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Ezepeleta, sa pag-interview ng Inquirer sa kanya, kasalukuyan pang may mga fitting works and finalization sa barko, kaya kailangan urong ng kunti ang scheduled delivery. Nadiliman ng isang buwan, ngunit nananatiling nasa schedule pa rin ang Hyundai Heavy Industries, kung pagbabasehan ang nakasaad sa kontrata. Ang BRP Miguel Malvar ay kailangang ma-deliver ngayong taon 2025, at ang BRP Diego Silang ay kailangang ma-deliver sa susunod na taon 2026. Ayon sa Hyundai Heavy Industries, sa send-off ceremony ng BRP Miguel Malvar sa Abril, ay isasagawa din ang launching ceremony ng pangalawang barko ng class, ang BRP Diego Silang. Ang launching ceremony, ay ang unang pagpapalutang ng barko sa tubig, na nangangahulugang natapos na ang mga importanteng mga gawain sa hull o katawan ng barko, at isusunod na ang mga fitting works sa mga equipments ng barko, tulad ng mga radars and sensors, at mga defensive and offensive weaponry nito. Ang BRP Diego Silang ay inaasahang ma-deliver naman sa buwan ng Nobyembre ngayong taon, o 6 na buwang advance, sa original na June 2026 delivery, na nakasaad sa kontrata. Ang dalawang 3,200 ton na mga frigates na ito, na armado ng mga anti-ship, anti-submarine, at anti-aircraft missile system and guns, ay bahagi ng 28 billion pesos deal ng Department of National Defense at Hyundai Heavy Industries, na nilagdaan noong 2021. Ang 118.4 meters na Malvar class design, ay hango sa HDC 3100 design ng Hyundai Heavy Industries, ngunit modified upang umakma sa mga mission at warfighting doctrine ng Philippine Navy. May range ito na 4,500 nautical miles, cruising speed na 15 knots, at top speed na aabot sa 25 knots. Ang Pilipinas, bagamat nasa kalagitnaan ng kakulangan ng pinansyal, ay kasalukuyang nag-undergo ng defense build-up, sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea. Habang pinakita ng Hyundai Heavy Industries ang mga paghahanda sa pag-deliver ng BRP Miguel Malvar, ay pinakita rin ang kill-laying ng unang barko sa 6 na offshore patrol vessels, na ginanap noong February 5 sa kanilang shipyard sa Ulsan, na nangangahulugang aarangkada na rin ang pag-construct ng 6 na mga barkong ito, sa gitna ng napakaraming order na mga warships na natanggap ng Hyundai Heavy Industries mula sa iba't ibang navy sa buong mundo. Ang unang offshore patrol vessel, ay inaasahang ma-deliver din ilang buwan lamang pagkatapos ma-deliver ang BRP Diego Silang, ang pangalawang barko sa Malvar class. Ito ay nangangahulugang sunod-sunod na ang delivery ng mga warships para sa Philippine Navy, at inaasahang makompleto ang delivery ng 6 na offshore patrol vessels, sa taon 2028. Ngunit may good news tayo na natanggap ngayon, dahil ayon sa huling impormasyon, ay nais na ng Department of National Defense, na ma-finalize na agad ngayong taon, ang napabalita na napagbili ng 2 na namang frigates mula pa rin sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Tila sigurado na ang Department of National Defense na may mapagkukunan ng budget para dito ngayong taon, ngunit kung sakali man, ay maaring paghahanda ito para ma-implement agad early next year. Sinasabing pinagpipilian ang either improved HDF 3200 design ang gagawin ng HHI o katulad ng sa mga Miguel Malvar class, o maaring ang larger frigate design tulad ng HDF 3500. Ang HDF 3500 ay ang enlarged version ng HDF 3200,
na may length na 129 meters. May mas malaking space ito para sa mas malakas na mga armas, tulad ng mas maraming vertical cells ng air defense system nito. Ang Malvar class ay may 16 cells DLS system, ngunit ang HDF-3500 ay kaya ang lagpas pa sa 32 cells vertical launch air defense system. Kaya nito magdala ng mas maraming munitions bilang spare, at mas matagal ang patrol endurance nito dahil sa mas malaki ang extra space nito para sa reserve provisions, para sa mga matagalang pagpapatrolya. Sinasabing ginagarantiya ng Hyundai Heavy Industry sa ating Department of National Defense, na mabigyan ng construction spot ang dalawang frigates na ito, sa gitna ng napakaraming order ng Hyundai Heavy Industries, upang tuloy-tuloy ang construction ng mga warships para sa Pilipinas. Ang dalawang frigates na ito ay inaasahang matatapos sa 2028, o halos magkasunod lang sa huling barko sa 6 na offshore patrol vessels na ginagawa ngayon. Bagamat ma-deliver ang mga barkong ito sa 2028, ang taon kung saan matatapos ang termino ni Marcos Jr., ngunit ito ay hindi nangangahulugang ito na lang ang bibiling barko ng kasalukuyang administrasyon. Base sa mga natitirang bayarin ng gobyerno mula sa mga naunang mga kagamitan na pinirmahan ng nakaraang administrasyon, tulad ng mga Malvar class at mga OPV, mga missile system at maritime patrol vessels at mga aircrafts na patuloy pang binabayaran ang iba hanggang ngayon, ay tila halos matatapos na ito ngayong taon, at kakaunti na lang ang babayaran sa susunod na taon 2026. Kaya naman, ito ay nangangahulugang sa susunod na taon, ay mailalaan na ng Department of National Defense ang karamihan sa budget ng AFP modernization sa pagbili ng mga bagong kagamitan, dahil matatapos na ang mga bayarin. Ito ay nangangahulugang aarangkada na sa susunod na taon, ang pagpirma ng mga malalaking kontrata para sa AFP modernization program. Ang pag-resurface ng mga balitang pagbili ng mga submarine, na binanggit ng mga matataas na opisyal ng Philippine Navy at Department of National Defense, ang proyektong tinurn down ni BBM noong unang araw niya sa pwesto, dahil sa laki ng kailangang pera dito, at sa laki pa ng iniwang bayarin ng nakaraang administrasyon, ay isang indikasyon, na lumuluwag na ang financial difficulties ng gobyerno sa AFP modernization program, at tila nakahanda na silang tumanggap ng mga panibagong bayarin. Ang pag-resurface ng balita patungkol sa submarine, ay nakakagulat na unang binanggit ni General Bronner, Chief of Staff ng buong Armed Forces noong nakaraang buwan, at sinabing 2 submarine muna ang maaring target ng Philippine Navy, taliwas ito sa unang balita noon, na 3 submarine ang bibilhin. Bagamat inaasahan nating sa mga huling taon ni BBM pipirmahan ang proyektong ito, ngunit ngayon pa lang ayon sa impormasyon, ay unti-unti na itong tinatrabaho ng Philippine Navy. Ang pagbili din sa mga follow-on order na mga kagamitang pandigma gamit ang annual capital outlay budget ng Department of National Defense, ay inaasahan na rin nating aarangkada na rin sa susunod na taon. Dahil ang mga ginagawa na nila ngayong pagbili ng 10 Acero-class fast interdiction craft gamit ang kanilang capital outlay ng walang problema at walang kumukontra, ay isang indikasyon, na di lang ang annual AFP modernization program allocation ang aasahan ng Department of National Defense, kundi dadaan na rin nila sa annual capital outlay ang budget para sa iba pang mga kagamitan, lalo na yung mga follow-on order sa kagamitang kasalukuyan ng ginagamit ng AFP. Kaya naman, malaki ang paniwala natin, na mas maging exciting ang AFP modernization program, simula sa susunod na taon 2026.